Good morning sa inyong lahat. At ngayon nga ay araw ng Linggo, July 12. So, mamimitas tayo. Ito yung pitas natin na unang-una natin ibebenta sa buyer. So, tingnan natin kung makakailan tayo. Dahil sa magkasunod na 2 araw, yung mga pinitas natin, pinamigay natin, niluto, at na-share na natin. So, itong araw na to, subukan natin kung makakailan tayo at matesting natin kung magkano yung presyuhan ngayon sa market. Although nagmo-monitor naman tayo ng presyuhan ng bagsakan like yung sa Malintawak, Sangitan, Cabanatuan, tsaka dito sa Divisoria. Bahagyang bumaba yung sitaw. Nakaraan ang taas lagpas 100 pesos hanggang 150 yung kuha sa farm. Pero etong mga nakaraan, 2 days, 3 days ago, kalahati na yung presyo. So tingnan natin para malaman natin. Magbebenta tayo kay buyer, bibigay natin yung mapipitas natin ngayon. After 2 days, pagbalik niya, may bayad na tayo. Huwag po kayo magulat dahil ganun ang kalakaran dito. Kukunin mo na nila yung gulay ko namin na mga farmer. Pagbalik nila, saka na yung bayad. May pautang, no? Pinapautang muna natin yung gulay na tinanim natin para maibenta nila. So kumbaga wala pa silang lalabas na pera sa pagbili. Gastos lang nila yung truck, tao at mga overhead. Pero pagdating sa gulay, libre muna. Kukunin muna nila yung gulay mo. Yung buyer natin, matagal-tagal na tayo dyan, halos 3 years na. Maraming buyer dito, pero nagstay tayo sa isang buyer, syempre para hindi na tayo palipat-lipat. Tapos may mga buyer naman na mas mataas kuno yung kuha, pero pagdating ng mababang presyo, iiwanan ka. May mga ganon. Tapos may mga farmer din na palipat-lipat, syempre parang hopper ang tawag, dahil gusto palagi mataas na presyo. Ay doon tayo sa kabila, mataas yung presyo, ay doon natin ibigay kay ano. So masisira lang yung relationship mo doon sa kumbaga marketer mo. So kanya-kanyang diskarte syempre para kumuha ng magandang presyo. Meron naman dinadala yung gulay sa bagsakan. Yung pinakamalapit dito sa amin, Sangitan. Siguro mga 1 hour to 1 hour and a half mararating mo na yon. Pwede kang magbagsak doon ng gulay. Hihintayin mo lang na maibenta nung may pwesto yung dala mong gulay. Tapos bago matapos ang araw, may dala ka na, bayad na yung gulay mo. Yun yung kinaibahan. Tapos pag binahe mo, syempre mas mataas yung presyo kasi hindi ka nadadaan sa middleman o buyer na magdadala doon. Ikaw na nagdala So yan ang isang option, pero matrabaho yan. So pipili ka, no? Magbabiyahero ka kasabay ng pagpa-farm, pwede naman, pero kailangan mo mamili ng niche. Kung magtatanim ka ba o magbabiyahero. Syempre mas maganda yung magbiyahero. Kahit ano mangyari, tumaas o bumaba ang presyo, meron kang kita kasi papatungan mo buy and sell ang dating mo nun. Nga lang, syempre malaking capital. Kailangan mo ng makakargahan kagaya ng kolong-kolong, tao, at syempre gasolina o diesel. Kung marami kang dadaling gulay, sasakyan. Pwede yung Mitsubishi o yung Isuzu. So nasa sayo yun. So yan yung isang pwedeng pasukin sa agribusiness. Marami naman tayo nandito tayo sa production mismo. Dito muna tayo. Pero halos 3 years na rin yung ginagawa natin. Kaya kabisado na natin yung paggugulay, yung galaw ng presyo, yung trend, kailan ba mas maganda magtanim, ano yung mga ginagamit na produkto, management, pest control, lahat-lahat na. So by experience. Pero syempre araw-araw marami kang matututunan, magkakamali ka. So ayan.
nakalawit na yung sitaw natin. Pero may ilan nga na pinuputol ng manok. So yan yung ating sasabihin sa may-ari ng manok dahil nakakapeste, nakakaperwisyo. Mamimitas ka pero may mga putol na bunga. Dahil maaga pa lang nandito na yung manok at nanginginain na. So yan, isa sa mga issue yan dito sa bukid. Pag may alaga kang hayop, kambing, manok na nakakaabala sa kabila o sa may-ari ng gulay, mananagot ka. So pwede nating idulog yan sa barangay kapag hindi nakinig o kaya umangal. Kailangan natin na ebidensya at meron na tayong ebidensya. Kinuha ko na yung mga putol, nag-video na tayo para pagdating ng usapan wala nang deny. Ayan. So tayo, nag-alaga tayo dati ng kambing nakakaabala. So hindi ko na yung tinuloy dahil nga perwisyo pag nakawala. So talagang ikaw may kasalanan. Aalaga ka ng hayop, hindi mo kayang kontrolin. Wala kang pastulan, papakawalan mo, hindi mo itatali. Pupunta sa taniman ng iba, tapos makakasira. So ayan. Kaya hindi siya nag-work sa akin dahil nga sa perwisyo. Okay, so yan. Nakakailan pa lang tayo. Siguro sana makaano tayo kahit 100, 200 piraso sa sitaw natin. Ay, oo nga no.